Yung pinagbatayan nila ngayon na bagong affidavit, yung kinikwento ni Attorney Melvin Matibag, ay kwento lang sa kanya na nanggaling din sa kwento daw ng isa doon sa mga marino. So dalawang beses na kwentuhan to. At yung sinasabing 5 billion na nga daw, nag-offer daw at ito palang daw nabigay. Wala pong katotohanan yan. Oh my, ano ba yung mali na namimigay ka ng minimum milyon, na namimigay ka ng minimum milyon sa mga marines? Ano ba Alam mo, yan? Sir Jack, walang katotohanan yung kwento na yan. Yung mga sundalo natin, lumabas yan, nauna si Gutesa, na gusto rin nilang at pinabago nila yung affidavit, sinasabi daw, inoperan ko ng pera kasama ni Senator Marcoleta. Walang katotohanan yung 5 million na yan dahil yung mga sundalong yan gusto lang magsalita ng katotohanan kung ano ang alam nila sa flood control scandal. Yung pinagbatayan nila ngayon na bagong affidavit, yung kinikwento ni Attorney Melvin Matibag, ay kwento lang sa kanya na nanggaling din sa kwento daw ng isa doon sa mga marino. So dalawang beses na kwentuhan to. At yung sinasabing 5 billion na nga daw, nag-offer daw at ito palang daw nabigay. Wala pong katotohanan yan. Ang mga kasundaluhan natin, sila pa nga ang nag-offer ng pera. Sila pa ang nagbibigay ng pera para papirmahin yung mga sundalo. Pero yung mga taong yan, hindi na ho yan babaliktad. Dahil sila, nagulat sila nung nakita nila yung nagkakaroon ng investigasyon na bilyon-bilyon yung pera at yung palang binibit-bit nilang pera ay doon na lang galing. Kasi alam nyo, si Saldico, bago pa man tong hearing na to, isang kontraktor. Kaya yung mga nagtrabaho kay Saldico nung araw, meron namang sinasabi sila, no? Nag-deliver dito, nag-deliver. Sabi nila, nung nakita ho namin yung Committee on Appropriations, nung siya ang maging tagapangulo, doon ho namin nakita ang grabing delivery 3 times a week. Mali-maletang pera. Kaya wag naman po nilang masyadong maliitin yung ating mga kasundaluhan na sinasabi nila kargador, maleta boys, at ngayon nagsasalita dahil sa pera. Meron pa rin mga tao na nagmamahal sa bansa. Meron pa rin tao na nagmamahal sa kinabukasan ng Pilipino. At kayo mga banateros, isa kayo dyan. Alam ko, sunod-sunod ang kaso nyo, ginigipit kayo, iniipit kayo. Pero patuloy pa rin kayo nagsasalita para sa katotohanan at para sa korupsyon. Nalabanan natin at pagbayarin natin yung mga nagnakaw, ikulong. Yung mga dapat ikulong, nagnakaw sa kaban ng bayan. Yun nga kung Mark, inom na ako nawa di ba? Kasi ilam ko ka na namin nakasama, kahit 1,000, di mo ko inaabutan Nagtatampo pala eh. Kuripot pala to. Kuripot sa Mark, kaya hindi ako naniniwala kay Matibag. Nagkulit ka na rin ni Mark na minimum milyon. Sir Jack, inoperang kita ng ice cream nung hindi pala kita nakita sa Senado. Nakita mo ka na ba? Alas ko, makalianom na. Parang iniwasan ka eh, kasi mukhang manghihingi ka eh. Manghihingi ako, niwakan mo lang ako, Mark. Yung ano ba, akong Mike, yung sinasabi ni Matibag, may ebidensyang pinapakita? May ebidensya ba siyang nilabas? O chismis Yun lang? nga, Kosan, nakita ko yung affidavit, Kosan J. Ang nangyari kasi nung sa Senado, binanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya, may sinasabi, sabi niya si Attorney Marites Matibag na nag-offer daw ng 5 billion si Mike Defensor. Sinengasan niya ako, sabi niya, gusto mong umupo. Sabi niya, pagsalitain natin si Mike. Tapos pinagsalita na yung mga sundalo na yung isa pa nga naiyak na doon, yung binanggit niya, no, na may sakit yung anak ng isa, may kaso yung tatay ng isa. Tapos biglang si Sergeant Manalansan, sabi niya, kung may pera ako, napagumot ko sana yung kapatid ko may cancer. So biglang nag-iba na yung topic. Nung nakita ko na yung affidavit, ang nakalagay doon, meron daw isang tao nakausap na nagsabi sa kanila, nakausap daw yung isang marino, at sinabi daw nga na by 5 million. Kaya kung titingnan mo, kung sila magpa-file ng kaso ang NBI o kung sino man, kinuwento sa kanila nang may nagkwento sa kanila, doble. Na talagang nakakagulat nga, sabi ko, sayang naman tong NBI. Sana ginagamit nila yung kanilang poder, ginagamit nila yung kanilang mga agents. Ano-ano ba yung sinabi? Nag-deliver kami kay Martin Romualdez. Sana kunin nila yung security log ng subdivision na yon. Kunin nila yung mga CCTV. Di ba sabi, nagkaroon ng investigasyon
ang ICI, dinadala namin sa Maida, sa Raffles. Kunin nila yon, tingnan nila yon. Tapos meron doon na yung mayordoma ni Speaker Martin, nandun. Nandun din yung may isang tao doon na nag-aayos ng maleta, may video, bahay ni Speaker Martin. Sana ito yung mga bagay na tinitingnan, imbis na yung, di ba, yung korupsyon. Ano talaga yung nangyari? Imbis na yung mga taong nagsusumbong, imbis na yung mga taong nagsasalita. Ang problema, pati tayo, naman, tayo may kaso ngayon. Wala naman kayong ginawa doon sa kaso yun, kundi magtanong. Ano ba itong nalalaman ninyo? Ano ba itong mga sinasabi ninyo para malaman ng taong bayan? Yung ba masama? Yung ba cyber libel na? Yan ang nangyayari sa atin ngayon. Martial law. Ginigipit yung nagsasalita sa korupsyon. Pero yung mga corrupt, yung mga involved, ang dami na sinabi ng contractor, 67. May binanggit si Sindiskaya ng mga contractor. May binanggit dito ngayon sa affidavit ng 18 Marines na tumatanggap ng pera. May narinig ba tayong inimbestigahan o pinatawag man lang? Wala. Yung pinagbatayan nila ngayon na bagong affidavit, yung kinikwento ni Attorney Melvin Matibag, ay kwento lang sa kanya na nanggaling din sa kwento daw ng isa doon sa mga marino. So dalawang beses na kwentuhan to. At yung sinasabing 5 billion na nga daw, nag-offer daw at ito palang daw nabigay. Wala pong katotohanan yan. Totoo ba yung mali na namimigay ka ng minimum milyon, na namimigay ka ng minimum milyon sa mga Marines? Totoo ba yan? Alam mo, Sir Jack, walang katotohanan yung kwento na yan. Yung mga sundalo natin, lumabas yan, nauna si Gutesa, na gusto rin nilang at pinabago nila yung affidavit, sinasabi daw, inoperang ko ng pera kasama si Senator Marcoleta. Walang katotohanan yung 5 million na yan dahil yung mga sundalong yan gusto lang magsalita ng katotohanan kung ano ang alam nila sa flood control scandal. Yung pinagbatayan nila ngayon na bagong affidavit, yung kinikwento ni Attorney Melvin Matibag, ay kwento lang sa kanya na nanggaling din sa kwento daw ng isa doon sa mga marino. So dalawang beses na kwentuhan to. At yung sinasabing 5 billion na nga daw, nag-offer daw at ito palang daw nabigay. Wala pong katotohanan yan. Ang mga kasundaluhan natin, sila pa nga ang nag-offer ng pera. Sila pa ang nagbibigay ng pera para papirmahin yung mga sundalo. Pero yung mga taong yan, hindi na ho yan babaliktad. Dahil sila, nagulat sila nung nakita nila yung nagkakaroon ng investigasyon na bilyon-bilyon yung pera at yung palang binibit-bit nilang pera ay doon na lang galing. Kasi alam nyo, si Saldico, bago pa man tong hearing na to, isang kontraktor. Kaya yung mga nagtrabaho kay Saldico nung araw, meron namang sinasabi sila, no? Nag-deliver dito, nag-deliver. Sabi nila, nung nakita ho namin yung Committee on Appropriations, nung siya ang maging tagapangulo, doon ho namin nakita ang grabing delivery 3 times a week. Mali-maletang pera. Kaya wag naman po nilang masyadong maliitin yung ating mga kasundaluhan na sinasabi nila, kargador, maleta boys, at ngayon nagsasalita dahil sa pera. Meron pa rin mga tao na nagmamahal sa bansa. Meron pa rin tao na nagmamahal sa kinabukasan ng Pilipino. At kayo mga banateros, isa kayo dyan. Alam ko, sunod-sunod ang kaso nyo, ginigipit kayo, iniipit kayo. Pero patuloy pa rin kayo nagsasalita para sa katotohanan at para sa korupsyon. Nalabanan natin at pagbayarin natin yung mga nagnakaw, ikulong yung mga dapat ikulong nagnakaw sa kaban ng bayan. Hindi ako malik inom na ako nawa di ba? Kasi ilang beses ka na namin nakasama, kahit 1,000, di mo kayo nakabutan Nagtatampo pala eh. Kuripot pala to. Kuripot sa Kamalik kaya hindi ako naniniwala kay Matibag. Nagkulit ko na ni Kamalik na minimum milyon. Sir Jack, inoperang kita nung ice cream nung hindi pala kita nakita sa Senado. Nakita mo ko sa labas, magkalianom na. Parang iniwasan ka eh, kasi mukhang manghihingi ka eh. Manghihingi ako, niwasan mo lang ako, Kamalik. Yung ano ba, akong Mike, yung sinasabi ni Matibag, may ebidensyang pinapakita. May ebidensya ba siyang nilabas? O chismis Yun lang? nga, nakita ko yung affidavit ko, Sanjay. Ang nangyari kasi nung sa Senado, binanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya, may sinasabi, sabi niya si Attorney Marites Matibag na nag-offer daw ng 5 billion si Mike Defensor. Sinenyasan niya ako, sabi niya, gusto mong umupo. Sabi niya, pagsalitain natin si Mike. Tapos pinagsalita na yung mga sundalo.
yung isa pa nga naiyak na doon, yung binanggit nila, no, na may sakit yung anak ng isa, may kaso yung tatay ng isa. Tapos biglang si Sergeant Manalansan, sabi niya, kung may pera ako, napagumot ko sana yung kapatid ko may cancer. So biglang nag-iba na yung topic. Nung nakita ko na yung affidavit, ang nakalagay doon, meron daw isang tao nakausap na nagsabi sa kanila, nakausap daw yung isang marino, at sinabi daw nga na by 5 million. Kaya kung titingnan mo, kung sila magpa-file ng kaso ang NBI o kung sino man, kinuwento sa kanila, nang may nagkwento sa kanila, doble. Na talagang nakakagulat nga, sabi ko, sayang naman tong NBI. Sana ginagamit nila yung kanilang poder, ginagamit nila yung kanilang mga agents. Ano-ano ba yung sinabi? Nag-deliver kami kay Martin Romualdez. Sana kunin nila yung security log ng subdivision na yon. Kunin nila yung mga CCTV. Di ba sabi, nagkaroon ng investigasyon. Ang ICI, dinadala namin sa Maida, sa Raffles. Sana kunin nila yon, tingnan nila yon. Tapos meron doon na yung mayordoma ni Speaker Martin, Nandoon din yung may isang tao doon na nag-aayos ng maleta, may video, bayo ni Speaker Martin. Sana ito yung mga bagay na tinitingnan, imbis na yung, di ba, yung korupsyon. Ano talaga yung nangyari? Imbis na yung mga taong nagsusumbong, imbis na yung mga taong nagsasalita. Ang problema, pati tayo, naman, tayo may kaso ngayon. Wala naman kayong ginawa doon sa kaso yun, kundi magtanong. Ano ba itong nalalaman ninyo? Ano ba itong mga sinasabi ninyo para malaman ng taong bayan? Yung ba masama? Yung ba cyber libel na? Yan ang nangyayari sa atin ngayon. Martial law. Ginigipit yung nagsasalita sa korupsyon. Pero yung mga corrupt, yung mga involved, ang dami na sinabi no, contractor 67, may binanggit si Sindiskaya ng mga contractor, may binanggit dito ngayon sa affidavit ng 18 Marines na tumatanggap ng pera. May narinig ba tayong inimbestigahan o pinatawag man lang? Wala.